Sa pag-play mo pa lang ng video na ito ay tatanungin na agad kita. Sa oras ng kamatayan mo, alam mo ba kung saan ka mapupunta? At naniniwala ka ba sa panibagong buhay pagkatapos ng kamatayan mo dito sa lupa? Paki-comment ang sagot mo sa ibaba ng video na ito para malaman din namin. Sa mga hindi nakakaalam ay may 3 salita sa Bible na nagpapasya kung ano ang susunod na mangyayari sa iyo matapos mong mamatay. Una ang grave, ikalawa ay ang Sheol, at ang ikatlo ay ang Hades. Mukhang pare-pareho lang pero magkakaiba ang ibig sabihin nila. Sa video na ito lilinawin natin ang pagkakaiba ng libingan at ang mundo ng mga patay. Sasagutin din natin ang mga tanong na madalas ikalito ng marami. Saan napupunta ang matuwid? Saan napupunta ang masama? Ano ang kaibahan ng katawan at kaluluwa? Bakit binanggit ni Jesus ang bosom of Abraham at paghihirap? At higit sa lahat, ano ang kaibahan ng pansamantalang kalagayan ng patay at ng huling hantungan nila? Napakaganda ng topic na ito kaya make sure na naka-like at subscribe ka na sa video na ito. At ngayon magbalik tayo. Simulan natin sa pinaka-basic. Sa Bible, ang salitang isinasalin bilang grave ay galing sa salitang Hebrew na kever. Ang ibig sabihin ng kever ay simple lang. Libingan, hukay, lugar kung saan inilalagay ang katawan pagkatapos mamatay. Walang misteryo dito. Ito ay pisikal na lugar. Makikita mo, mahahawakan mo. Pwedeng hukay sa lupa, libingang bato, o yung parang rock tomb tulad ng pinaglagyan ng katawan ni Jesus. Mahalaga ito dahil madalas na pagkakamalian. Maraming tao ang iniisip na ang grave, Sheol at Hades ay iisa lang. Hindi, magkaiba sila. Ang grave ay makalupa. Ito ay para sa katawan lang. Ito ang lugar kung saan ang katawan na ginawa mula sa alabok ay bumabalik sa alabok. Ayon sa Genesis chapter 3 verse 19, sa pawis ng iyong muka, kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa dahil mula roon ka kinuha, alabok ka, at sa alabok ka babalik. Ibig sabihin, kapag namatay ang tao, ang katawan, kahit minsan pinasukan ng hininga ng Diyos, ay nagiging walang buhay at ibinabalik sa lupa. Isa pang mahalagang detalye, sa Bible, parehong inililibing ang matuwid at ang masama. Halimbawa, si Abraham ay bumili ng field of Macpela para ilibing si Sarah, ayon sa Genesis chapter 23. Doon din inilibing sina Isaac, Jacob at ang kanilang mga anak. Pero ganun din ang nangyari sa mga masasamang hari tulad ng mga Pharaoh. May magagarang libingan, malalaking tombs at engranding burol. Ano ang ibig sabihin nito? Sa harap ng libingan walang pinagkaiba ang tao. Mayaman o mahirap, matuwid o masama. Lahat dumadaan sa iisang pisikal na kamatayan. Pero ito ang pinaka-importante, ang grave ay para lang sa katawan. Hindi nito ikinukulong ang kaluluwa. Hindi nito hinahawakan ang espiritu. Naintindihan ito ni Job. Ayon sa Job chapter 17 verse 13, kung ako ay maghihintay, ang libingan ang magiging bahay ko. Ginawa ko ang aking higaan sa kadiliman. Ibig sabihin alam ni Job na ang katawan lang ang napupunta sa libingan, hindi ang kanyang pagkatao sa loob. Ganito rin ang sinabi ni David sa Psalm chapter 49 verses 14 hanggang 15. Parang mga tupa, inilalagak sila sa libingan, ngunit ililigtas ng Diyos ang aking kaluluwa mula sa kapangyarihan ng libingan. Malinaw na malinaw, ang katawan ay bumababa sa alabok pero ang kaluluwa ay iniingatan ng Diyos. At dito nagsisimula ang mas malalim na usapan. Ang grave ay yung nakikita natin, bukas na hukay, batong gumulong sa libingan. Katawan na unti-unting nabubulok pero hindi ito ang huling hantungan ng tao. Ito ay isang yugto lang, ang pisikal na bahagi ng kamatayan, yung nakikita ng mata. Paglampas ng libingan, may isa pang daan na hindi natin nakikita pero tunay na totoo ayon sa Bible. Dito pumapasok ang Sheol. Ang Sheol ay ang mundo ng mga patay, ang lugar kung saan napupunta ang kaluluwa at espiritu pagkatapos mailibing ang katawan. Nakakaisip-isip, di ba? Ang libingan ay hangganan lang ng buhay sa lupa. Hindi ito ang huling salita. Para itong pintuan na gawa sa lupa na nagsasara sa katawan habang ang kaluluwa naman ay tumutuloy sa isang espiritual na dimensyon. At ayon sa Bible, ang dimensyong ito ay unti-unting ipinapakita. Una, Sheol pagkatapos, Hades hanggang sa final judgment, ang huling paghatol ng Diyos. Balikan natin ang Old Testament. May isang salitang paulit-ulit na lumalabas. Isang salitang puno ng misteryo, Sheol. Hindi ito katulad ng kever, libingan o hukay sa lupa. Ang Sheol ay tumutukoy sa hindi nakikitang realidad, ang daigdig ng mga patay, ang lugar kung saan napupunta ang kaluluwa pagkatapos mailagay ang katawan sa libingan.
Lumilitaw ang salitang Sheol ng mahigit 60 beses sa Bible at sa bawat pagkakataon, lagi itong tumutukoy sa lampas sa lupa at alabok. Noong panahon ng Old Testament, iniintindi ang Sheol bilang malalim na lugar, nasa ilalim ng nakikitang mundo. Hindi pisikal, kundi espiritual. Isang malinaw na halimbawa nito ay makikita sa Numbers chapter 16 verses 30 hanggang 33. Ito ang kwento ni Korah at ng kanyang mga tagasunod na naghimagsik laban kay Moses. Ayon sa Bible, bumuka ang lupa at sila ay bumaba ng buhay sa Sheol. Hindi sinabi na sila ay simpleng inilibing. Malinaw ang sinabi, bumaba sila ng buhay sa Sheol. Ibig sabihin nito, hindi lang ito tungkol sa hukay. Ipinapakita nito na ang Sheol ay hindi pisikal na libingan, kundi isang espiritual na lugar na lampas sa lupa. Isa pang mahalagang katangian ng Sheol, walang malinaw na pagkakaiba noon sa pagitan ng matuwid at masama. Kahit ang mga patriarch tulad ni Jacob, alam na kapag sila ay namatay, doon sila pupunta. Hindi dahil pareho sila ng kapalaran, kundi dahil sa panahong iyon, ang Sheol ay itinuturing na pansamantalang lugar ng mga patay habang hinihintay ang mas malinaw na paghahayag ng plano ng Diyos. Makikita natin ito ng malinaw sa Genesis chapter 37 verse 35. Nung inakala ni Jacob na patay na ang kanyang anak na si Joseph, sinabi niya, ayon kay Jacob, bababa ako sa Sheol papunta sa aking anak na nagluluksa. Napakahalaga ng sinabi niyang ito. Ipinapakita nito na kahit ang mga taong may pananampalataya ay naniniwalang kapag namatay ang tao, lahat ay napupunta sa iisang hindi nakikitang lugar, ang Sheol. Ganito rin ang sinabi ni David sa Psalm chapter 6 verse 5. Sa kamatayan, walang alaala tungkol sa iyo. Sa Sheol, sino ang magbibigay ng pasasalamat sa iyo? Ano ang ibig sabihin nito? Sa pananaw ng mga Hebreo noon, ang Sheol ay isang tahimik na lugar. Walang normal na gawain ng tao. Isang estado ng paghihintay. Hindi ito lugar ng aktibong buhay. Ngayon ito ang mas malalim na punto. Sa isip ng mga Hebreo, ang Sheol ay hindi pa ang huling hatol at hindi rin ang ganap na kaluwalhatian. Ito ay isang pansamantalang kalagayan, isang intermediate state. Ibig sabihin nasa pagitan ng kamatayan at ng huling hatol. Para itong isang espiritual na kulungan habang hinihintay ang buong paghahayag ng plano ng Diyos. Ang Sheol ay parang anino ng kawalang hanggan. Doon ang mga kaluluwa ay namamahinga o naghihintay. Ang mga matuwid ay hindi pinahihirapan pero hindi pa rin nila natatanggap ang ganap na paraiso. Naalala mo ba ito? Ang ganitong pananaw ang humubog sa pag-asa ng Israel. Oo, ang Sheol ay kinatatakutan pero tinatanggap din bilang bahagi ng pagiging tao. At dahil dito, nabuo sa puso ng mga Hebreo ang pag-asang balang araw. Darating ang Mesiyas na magdadala ng liwanag sa lugar ng mga anino. At dito nagiging mas malinaw ang lahat sa New Testament dahil ang Sheol ay isinalin sa salitang Greek na Hades. At dito may isang napakalaking pagbabago. Ang dating misteryo sa Old Testament ay ipinaliwanag ng mas malinaw ni Jesus. Sa New Testament, ang Hades ay hindi na lang malabong konsepto. Ito ay inilalarawan bilang isang organisadong espiritual na realidad kung saan ang mga patay ay naghihintay ng huling katuparan ng hatol ng Diyos. Isang napakahalagang halimbawa nito ay makikita sa Luke chapter 16 verses 22 hanggang 23. Ito ang kwento ng mayamang lalaki at ni Lazarus. Ayon kay Jesus, namatay si Lazarus at dinala siya ng mga anghel sa bosom of Abraham, isang lugar ng aliw at pahinga para sa mga matuwid. Namatay rin ang mayamang lalaki, inilibing ang kanyang katawan, pero sa Hades, siya ay nagising na nasa paghihirap. Napansin mo ba ang linaw? Ang mga katawan ay napunta sa libingan. Pero ang mga kaluluwa ay napunta sa Hades at sa loob mismo ng Hades may malinaw na paghahati. Sa isang panig, aliw kapayapaan, bosom of Abraham. Sa kabilang panig, kamalayan, paghihirap, pagdurusa. Ang revelasyong ito ni Jesus ay napakahalaga. Dahil dito, unang beses nating malinaw na nakita na ang mundo ng mga patay ay hindi pare-pareho. Ang Hades ay may dalawang pansamantalang kalagayan. Kapahingahan para sa matuwid, paghihirap para sa masama. Hindi pa ito ang huling hatol, pero malinaw na may pagkakaiba na ang kapalaran. Sa pagitan ng dalawang lugar na iyon may isang napakalalim na pagitan na hindi na pwedeng tawirin. Ito mismo ang sinabi sa Luke chapter 16 verse 26. Ibig sabihin nito, ang buhay pagkatapos ng kamatayan ay hindi neutral at hindi reset. Ang kalagayan ng tao pagkatapos mamatay ay refleksyon na agad ng kanyang magiging walang hanggang kalagayan sa harap ng Diyos. Ngayon pag-isipan mo ito. Ginamit ni Jesus ang salitang Hades,
Isang salitang kilala na ng mga Greek noon, pero binigyan niya ito ng mas malalim na kahulugan. Sa kulturang pagan, ang Hades ay simpleng malabo at aninong mundo ng mga patay. Ang Hades ay isang totoong espiritual na kalagayan, hindi pa ang final, pero ganap na totoo at may kamalayan. Hindi ito imahinasyon, hindi rin ito tulog. Sa Hades, ang mga kaluluwa ay gising, alam nila kung nasaan sila at ramdam nila ang kanilang kalagayan. Nakikita mo ba ang lalim nito? Ipinapakita ng Hades na hindi nagtatapos ang lahat sa kamatayan. Sa totoo lang, doon nagsisimula ang isang tiyak na espiritual na realidad. Oo, pareho ang kapalaran ng katawan ng matuwid at masama. Parehong napupunta sa libingan. Pero sa hindi nakikitang mundo, sila ay hiwalay na magpakailanman. Dito natin mas naiintindihan ang tinawag ni Jesus na bosom of Abraham. Isang espesyal na salita na ginamit para ilarawan ang aliw at kapahingahan ng mga matuwid sa loob ng Hades bago pa mangyari ang gawa ng krus. Ayon kay Jesus, ang kabilang buhay ay may dalawang malinaw na bahagi sa loob ng Hades. Pagkatapos mailibing si Lazarus, dinala siya ng mga anghel sa bosom of Abraham, isang lugar ng aliw. Samantala, ang mayamang lalaki ay nagising sa paghihirap. Makikita ito sa Luke chapter 16 verses 22 hanggang 23. At sa pagitan nila, may malalim na pagitan na tuluyang nagseselyo ng pansamantalang kapalaran ng bawat isa. Hindi pa ito ang Gehenna, ibig sabihin ang huling impyerno. Hindi pa rin ito ang lake of fire na binanggit sa Revelation chapter 20. Ito ay ang intermediate state, ang kalagayan ng kaluluwa bago ang final judgment. Napakahalaga nito dahil dito makikita natin na may kamalayan ng kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Ang mayamang lalaki ay nakakaramdam ng uhaw, humihingi ng ginhawa para sa kanyang dila. Alam na alam ang kanyang kalagayan. Ang kanyang katawan ay nasa libingan, pero ang kanyang kaluluwa ay dumaranas ng totoong paghihirap sa Hades. Makikita ito sa Luke chapter 16 verses 23 hanggang 24. Ngayon pansinin mo ito, walang soul sleep dito, walang kawalan ng malay. Ang naroon ay kawalan ng presensya ng Diyos, paunang hatol, at malinaw na alaala ng sariling buhay. At dito lalabas ang isa sa pinakanakakaligtaang detalye sa kwento. Nakiusap ang mayamang lalaki para sa kanyang 5 kapatid. At dito may 3 napakahalagang katotohanan na bihirang napapansin. Una, may moral memory sa Hades. Naalala niya ang kanyang buhay, ang kanyang kasalanan, at ang mangyayari sa iba. Ikalawa, imposible na ang pagsisisi pagkatapos ng kamatayan. Dahil ang pagitan ay judisyal. Ibig sabihin desisyon na ng Diyos, hindi na pwedeng baliktarin. Ikatlo, sapat na ang revelasyon ng Biblia para sa kaligtasan. Ito ang malinaw na punto ni Jesus sa Luke chapter 16 verses 27 hanggang 31. Sinabi niya na kung hindi nakikinig ang tao sa Moses at sa mga propeta, hindi rin sila mahihikayat kahit pa may muling mabuhay mula sa patay. Pag-isipan mo ito. Kung paano natin tinitingnan at tinatrato ang Biblia ngayon, iyon mismo ang magbubukas ng pintuan papunta sa walang hanggang buhay o sa walang hanggang kapahamakan. Bakit si Abraham ang ginamit ni Jesus sa kwento? Dahil si Abraham ang ama ng mga may pananampalataya at ang larawan ng piging o handaan ay simbolo ng karangalan, aliw at presensya ng Diyos. Ito ay parang unang tikim ng kaharian ng langit para sa mga naligtas. Kaya nga sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 8 verse 11 na maraming uupo sa hapag kasama si Abraham. Ang tinatawag na Abraham's bosom ay ang panig ng kapahingahan, isang pansamantalang pahinga sa loob ng Hades. Samantala, ang lugar ng paghihirap ay paunang larawan ng walang hanggang apoy at ng second death, ibig sabihin ang huling kamatayan ng kaluluwa na mangyayari lamang sa final judgment. Makikita ito sa Revelation chapter 20 verse 14 kung saan ang death at Hades ay ihahagis sa lake of fire. Napaisip ka na ba na ang langit at ang impyerno ay nagsisimula ng mabuo kahit nasa intermediate state pa lang? Parang binhi, hindi pa tapos pero malinaw na kung saan papunta. Ngayon pakinggan natin ng paliwanag ni Peter. Habang ipinaliwanag niya ang isang messianic psalm, malinaw niyang sinabi na tinalo ni Jesus ang kamatayan, hindi simboliko, kundi totoo at lantad. Ayon sa Psalm chapter 16 verse 10, na binanggit din sa Acts chapter 2 verses 27 hanggang 31, Thou wilt not leave my soul in Hades, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Pansinin ng detalye, ang Hades dito ay hindi ang libingan. Hindi ang cave, ibig sabihin, ang pisikal na hukay kung saan inilalagay ang katawan.
Ang tinutukoy dito ay ang mundo ng mga patay, ang intermediate state ng kaluluwa. Napakalalim nito. Ibig sabihin pumasok ang Mesiyas sa parehong lugar na pinapasukan ng lahat ng tao pagkatapos mamatay. Pero may malaking kaibahan. Hindi siya nanatili doon. Ang kanyang resureksyon nang sumira sa tuloy-tuloy na siklo ng libingan papuntang Hades. Pinatunayan nito na tinalo ni Kristo ang kamatayan at ang eternal life ay hindi metaphor, hindi imahinasyon, kundi isang totoong pangyayaring may epekto hanggang wakas ng panahon. Ngayon ano ang nangyari sa pagitan ng crucifixion at resurrection? Ayon sa kasulatan may tagumpay na pagbaba at makaharing pagpapahayag. Makikita ito sa 1 Peter chapter 3 verses 18 hanggang 19. Put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went and preached unto the spirits in prison. Mahalagang linawin ito. Hindi ito second chance pagkatapos ng kamatayan. Hindi ito panibagong imbitasyon sa pagsisisi. Ito ay isang judicial announcement, isang opisyal na deklarasyon na tapos na ang gawain. Parang royal proclamation. Ang hari ay bumaba at ipinahayag ang kanyang tagumpay. At mula noon, walang tanikala, walang bangin, walang kapangyarihan ng impyerno ang kayang bumawi sa panalong iyon. Sa kabila nito kung maaalala, sinabi ni Jesus sa magnanakaw sa krus, "Today shalt thou be with me in paradise." Luke chapter 23 verse 43. Isang pangungusap lang pero binago nito ang lahat. Dito malinaw ang paglipat ng direksyon. Mula sa hatol, papunta sa aliw, mula sa paghihirap, papunta sa presensya ng Diyos. Hindi na usapan ng parusa, kundi kasama mo na ang Diyos. At lalong pinagtibay ito ni Paul. Ayon sa Ephesians chapter 4 verses 8 hanggang 10, sinabi niya, "Nang siya ay umakyat sa itaas, pinangunahan niya ang mga bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. At kung siya ay umakyat, nangangahulugan din na siya ay bumaba muna sa mas mababang bahagi ng lupa." Ano ang larawan dito? Isang mandirigmang hari na pumasok sa teritoryo ng kaaway, pinalaya ang kanyang mga tao at inilabas sila bilang mga tagumpay sa isang prosesyon ng panalo. Sa madaling salita, pumasok si Kristo sa mundo ng mga patay, tinalo niya ang kamatayan at inilabas ang kanyang mga tagasunod. Dito natin nauunawaan kung bakit ang mga matuwid na nasa Abraham's bosom, ibig sabihin ang pansamantalang pahingahan ng mga matuwid bago ang krus, ay pagkatapos ng gawa ng krus ay iniuugnay na sa presensya ng Panginoon. Samantala, ang masasama ay nanatili sa Hades, sa paghihirap, habang naghihintay ng final judgment at ng second death sa lake of fire. Makikita sa Revelation chapter 20. Ngayon pag-isipan mo ito. Ang tagumpay ni Kristo ay binago ang kapalaran ng mga naligtas. Mula sa paghihintay naging walang hanggang buhay kasama ang Diyos. At para sa mga tumanggi sa Kanya, ang paghihintay ay nauwi sa tiyak na hatol. Kaya sinabi ni Jesus, "I have the keys of death and of Hades." Revelation chapter 1 verse 18. Ang keys ay simbolo ng autoridad. Ibig sabihin siya ang may legal na kapangyarihan sa mga pintuan, kulungan at hangganan. Ipinaliwanag ito ng aklat ng Hebrews sa mas malinaw na paraan. Ayon sa Hebrews chapter 2 verses 14 hanggang 15, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, winasak ni Kristo ang may kapangyarihan sa kamatayan, ang dyablo, at pinalaya ang mga taong buong buhay ay alipin ng takot sa kamatayan. Napakahalaga nito. Dahil ang dating tiyak na daanan papunta sa mundo ng mga patay ay naging para sa mga nananampalataya kay Kristo, daan papunta sa kaharian ng Diyos. Ang libingan, oo, tumatanggap pa rin ng katawan. Pero ang espiritu ng naligtas ay hindi na muling makakaranas ng pagkawala ng presensya ng Diyos. Kita mo na ba kung paano nagdugtong-dugtong ang lahat? Psalm chapter 16 ipinaliwanag ni Peter, ang royal proclamation sa 1 Peter chapter 3, ang tagumpay na pag-akyat sa Ephesians chapter 4, at ang mga susi ng autoridad sa Revelation chapter 1, lahat iisa ang sinasabi. Iisa ang linya ng katotohanan ng Biblia. At malinaw nitong sinasagot ang tanong na matagal nang tinatanong ng tao. Saan tayo pupunta kapag namatay tayo? Para sa mga naligtas, paraiso, kapahingahan, presensya ng Diyos. Para sa masasama, malinaw ang sinasabi ng Biblia. Hades pa rin ang hantungan nila. May pagdurusa, may kawalan ng presensya ng Diyos hanggang dumating ang araw na ang kamatayan at Hades mismo ay itatapon sa lake of fire. Revelation chapter 20 verse 14. Nakikita mo ba kung gaano kalinaw ito? Ang tagumpay ni Kristo sa krus ay hindi lang basta pangako sa hinaharap. Binago na nito ang kahulugan ng eternity ngayon pa lang. Walang hanggang buhay sa langit o walang hanggang kaparusahan. At biglang luminaw ang misteryo ng kamatayan, hindi sa haka-haka, kundi sa malinaw na pahayag ng kasulatan.
Mula nang magtagumpay ang krus, ipinaliwanag ng Biblia ng malinaw ang tinatawag na intermediate state. Ibig sabihin ang kalagayan ng kaluluwa sa pagitan ng kamatayan at huling hatol. Para sa mga naligtas, malinaw ang sinabi ni Pablo, to be absent from the body is to be present with the Lord. 2 Corinthians chapter 5 verse 8. At dagdag pa niya, ang hangarin ko ay pumanaw na at makasama si Kristo, dahil iyon ay mas mabuti pa. Philippians chapter 1 verse 23. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag namatay ang isang mananampalataya, ang katawan ay napupunta sa libingan, sa lupa, sa alabok, pero ang kaluluwa at espiritu ay tinatanggap ng Diyos sa paraiso. Ito ang tinawag ni Pablo na third heaven, 2 Corinthians chapter 12 verses 2 hanggang 4. Isang paraan ng paglalarawan sa presensya ng Diyos. Kaya sinabi rin sa Hebrews chapter 12 verse 23 na naroon na ngayon ang the spirits of just men made perfect. Ibig sabihin ang mga kaluluwa ng matuwid na ginawang ganap ng Diyos. At sa Revelation chapter 6 verses 9 hanggang 11, makikita natin ang mga kaluluwa na may kamalayan, sumisigaw para sa hustisya sa ilalim ng altar. Ibig sabihin ang kapahingahan at aliw ay hindi ideya lang, hindi imahinasyon, kundi tunay na karanasan ng presensya ng Diyos. Ngayon pa lang para sa mga sumampalataya kay Kristo at hinugasan ng dugo ng kordero. Ito ang buhay na patunay na tinalo na ni Kristo ang kamatayan. Kasabay nito malinaw din ang sinasabi ng kasulatan. Ang masasama ay nananatili sa Hades, may pagdurusa at walang presensya ng Diyos habang hinihintay ang huling hatol. Ganito ito inilarawan mismo ni Jesus sa Luke chapter 16 verses 23 hanggang 26. At pinagtibay ito ni Pedro. Alam ng Panginoon kung paano itago ang masasama para sa araw ng paghuhukom upang parusahan. 2 Peter chapter 2 verse 9. Ngayon sagutin natin ng diretso ang tanong, saan tayo napupunta kapag namatay tayo? Ang hindi naligtas ay hindi agad napupunta sa lake of fire. Sila ay nananatili sa mundo ng mga patay, sa Hades, hanggang sa itinakdang oras ng Diyos. Walang annihilation, ibig sabihin hindi sila basta nawawala. Walang second chance, may kamalayan, may alaala, at may tunay na pagdurusa. Kaya kapag sinasabi ng Biblia na ang mananampalataya ay natutulog, 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 hanggang 16, ang tinutukoy nito ay ang katawan sa libingan, hindi ang kaluluwa. Ang naligtas ay buhay kasama si Kristo. Ang masasama ay naghihintay ng hatol sa Hades. At sa pagitan ng dalawang ito, walang mas lininaw pa. Sa isang panig, paraiso, presensya ng Diyos at walang hanggang buhay na nagsisimula na. Sa kabila, isang waiting place ng hatol, isang antechamber ng kaparusahan, habang hinihintay ang muling pagkabuhay at pinal na paghatol. At dito nagiging seryoso ang tanong, handa ka ba kung sakaling ngayon na ang huling araw mo? Tinawag ni Juan ang huling kahihinatnan ng lahat ng tao sa dalawang malinaw na termino, resurrection of life at resurrection of damnation. John chapter 5 verse 29. Ibig sabihin may dalawang uri ng muling pagkabuhay. Ang isa ay patungo sa buhay. Ang isa ay patungo sa kaparusahan. Ito ang naghahanda sa isang napakalaking sandali. Ang oras na ibibigay ng kamatayan at Hades, ang lahat ng patay na nasa kanila. At pagkatapos sila mismo ay itatapon sa lake of fire na tinatawag na second death. Revelation chapter 20 verses 13 hanggang 14. Nakakabigla pero malinaw. Ang final destiny ay malinaw na ngayon. Gehenna o Lake of Fire para sa masasama. Ibig sabihin ang huling lugar ng kaparusahan, Kingdom of Heaven para sa mga naligtas. At kahit hindi pa ito ang huling hatol, nakikita na agad ang anino ng eternity sa intermediate state. Aliw laban sa pagdurusa, pag-asa laban sa apoy. Presensya ng Diyos laban sa kawalan ng Diyos. Dito nagtatagpo ang lahat sa isang seryosong paalala ng Ebanghelyo. Ang desisyon mo ngayon ang huhubog sa eternity mo mamaya. Pagkatapos nito, inilarawan ng Biblia ang pinakahuling eksena, ang Great White Throne Judgment. Dito lahat ng patay ay tatayo sa harap ng Diyos at hahatulan ayon sa kanilang ginawa. Ang dagat, ang kamatayan at ang Hades ay ibibigay ang lahat ng patay na nasa kanila. Revelation chapter 20 verses 11 hanggang 13. Mapapansin mo ang sobrang linaw. Dito nagtatapos ang intermediate state, hindi eternal ang Hades, inuubos ito para sa huling hatol. Kaya ang tanong na, saan tayo napupunta kapag namatay tayo, ay may final na sagot sa sandaling ito. Sa universal resurrection, ibig sabihin lahat ay muling bubuhayin, ang kaluluwa ay muling pagsasamahin sa katawan. At tulad ng sinabi ni Jesus, ang gumawa ng mabuti ay babangon patungo sa buhay.
at ang gumawa ng masama ay babangon patungo sa kaparusahan. John chapter 5 verses 28 hanggang 29, Daniel chapter 12 verse 2. Hindi ito simbolo, hindi ito kwento lang. Tunay itong hukuman ng Diyos. Ang hatol ay nakasulat sa mga aklat at kinukumpirma ng Book of Life, ibig sabihin talaan ng mga kabilang kay Kristo. At malinaw ang babala, sinumang hindi masusulat ang pangalan sa Book of Life ay itatapon sa Lake of Fire, ang second death. Revelation chapter 20 verses 14 hanggang 15. Dito tuluyang nililinaw ang kalituhan. Hades ay pansamantala, Lake of Fire ay pangwakas. Parehong matuwid at masama ay babangon mula sa libingan at sa mundo ng mga patay upang tanggapin sa katawan ang pinili nilang ipamuhay sa kaluluwa. Para sa mga naligtas, walang hanggang buhay sa presensya ng Diyos, kaganapan ng kaligtasan, pahinga at pag-asa. Para sa mga nawala, walang hanggang kaparusahan, apoy, paghihiwalay sa Diyos at walang katapusang pagdurusa. At dito tinatatakan ng kasulatan ang kapalaran ng Hades. Death and Hades were cast into the lake of fire. Pagkatapos nito nagbubukas ang bagong tanawin, ang bagong langit at bagong lupa, kung saan papahirin ng Diyos ang bawat luha at wala ng kamatayan, sakit o iyak. Revelation chapter 21 verses 1 hanggang 4. Dito nagtatapos ang misteryo ng kamatayan, ang libingan para sa katawan ng Hades para sa pansamantalang kalagayan at ang final judgment para sa eternity, langit o impyerno, ayon sa pahayag ng Biblia. At ngayon ang tanong ay hindi na teorya. Saan ka mapupunta kung ngayon na ang huling araw mo?